Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Excited na po ba tayo magpuri? Amen! Alam ko po, excited na tayo, tuwang-tuwa tayo, galak na po tayo magpuri sa ating Panginoon. Pero bago po natin alayin ng papuring awit, ang ating Panginoon ay samahan niyo po ako na simulan po ang gawain ito sa maikling panalangin. Hallelujah! Ama naming Diyos na dakila sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa umagang ito na muli ay nagkasama-sama po kami na magpupuri sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil dinala niyo po kami dito ng safe and sound, Lord God, at dalangin nga po namin na gawin niyo po kaming karapat-dapat sa inyong harapan, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkakasala, sa isip, sa salita, at sa gawa. At sa pag-aawitan nga po namin, Panginoon, na ikaw po ang maluwalhati, maitaas sa aming kalagitnaan, at nawa ang presensya niyo po ang aming maranasan sa umagang ito. Sa inyo nga lang po ang papuri, pagsamba, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen!
papuritan at sasambahin sa oras na ito. Hallelujah. Panginoon, patuloy ka naming pupurihin at sasambahin hanggat kami may tinig, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Worship. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang pibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ay awitin. Hallelujah. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang pipigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ay awitin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, Diyos na dakilang mga pangyarihan sa lahat. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ay awitin. Hallelujah. Nararapat ka lamang sambahin, O Diyos. Nararapat kang dakilain, Panginoon, pagkat ikaw ang nag-iisang tunay na Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Worship. Salamat sa dakilang pag-ibig mo, Panginoon. Purihin ka.
dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka, Panginoon. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah!
ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Hallelujah! O Panginoon naming Diyos, ang dahilan ng aming kaligayahan, ang dahilan ng aming pagpupuri, Panginoon, para sa iyo ang aming mga tinig. Sa iyo lamang ang aming pagsamba at pagpupuri, O Diyos. Dinggin mo, Panginoon, ang aming pagsusumamo, ang aming pagsamba, pagkat nararapat kang sambahin at dakilain sa kaitaasan. Hallelujah! Walang hanggang ka namin sasambahin, Panginoon. Walang hanggan ka namin aalayan ang aming papuri. Hallelujah! Oh, we worship you, God. Hallelujah. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Sa'yo, Diyos, walang hanggan kang purihin. Oh, you deserve all the praises, all the glory and honor of God, all the adoration, pagkat ikaw ang Diyos na nag-iisa noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. At sa iyo lamang, Panginoon, aming focus, Lord God, ang aming puso at isipan, ang aming mga pandinig, Panginoon. Lord, we will focus it para sa iyo, Panginoon. As we listen to your word, Lord, we ask that you will continue to speak to each and every one of us naririto sa church na ito, nakikinig via live streaming. Panginoon, ikaw at ikaw ang maitataas sa aming buhay sa araw na ito.
Once again, we give you all the glory, all the honor and praise in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise God. Kumusta na po tayo? Kumusta na po ang lakarin at ang takbuhin natin sa buhay natin? Are we going smooth doon sa ating takbuhin, sa ating buhay? Naalala ko po, sa isang sports na tinatawag na marathon, okay, ito po ay takbuhan. So, ang lahat ng mga magpa-participate doon sa race na yon ay kinakailangan train, kinakailangan may energy, may resistance, at mayroon silang aspiration na sila ay makarating sa finish line ng unang-una. Bakit? Kasi ang bawat isang tumatakbo sa isang race ay mayroong pangarap na makuha nila yung first prize. Makakuha sila ng trophy at makakuha sila ng medal na ginto. Lahat ng mga player na yan, lahat ng sasali at magpa-participate na yan, lahat ganon ang goal nila. Pero, ang nangyayari, isa lang talaga ang mananalo. So, sa pagtakbo ng mga manlalaro na yon, mayroong mga balakid. Okay lang kung ang kanilang tinatakbuhan ay patag. Pero, mayroong mga paligsahan na kung saan hindi patag ang kanilang tinatakbuhan. So kung patag ang kanilang tinatakbuhan, wala silang gagawin kundi tumakbo lang. Ngunit may mga balakid. Pag tumatakbo ng ganon, yung isang patak ng pawis na pupunta doon sa mata mo, it is as good na pwedeng sabihin na hindi ka na makakakuha ng first prize. Isang balakid yun. At kung ang iyong suot, iyong rubber, ay medyo may problema, balakid din yun. Lalong-lalo na, magiging balakid kung halimbawa, ang kasama mong tumatakbo ay gitgiting ka at harangin ka at hindi ka makaposisyon doon sa tamang posisyon para makuha mo yung finish line. Ito po yung takbuhin ng physical, ng first. Tayo po, bilang mananampalataya, ay mayroon pong takbuhin sa buhay. Ang pag-aaralan po natin ay hindi po marathon. Ang pag-aaralan po natin ay patungkol sa the Great Christian Race. The Great Christian Race na ang passage po natin ay nasa Hebrews chapter 12, verse 1 to 4. And to revere the Word of God, may I request everyone na tayo po ay panandaliang tumayo. Amen. So, samahan niyo po ako sa pagbasa ng ating passage. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus,
the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagpapala mo ng iyong banal na salita. Patuloy, Panginoon, na humihingi kami sa iyo sa oras na ito ng karunungan. Let the Holy Spirit guide us as we study your word, O Lord God. Hayaan niyo, Panginoon, na patuloy namin makita ang sustansya ng iyong banal na salita. Dalangin namin, Panginoon, na pagbuklurin mo ang aming kaisipan upang sa ganun, Panginoon, makita namin ang iyong presensya, makita namin ang inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa inyo ang lahat ng papuri, lahat ng kadakilaan sa makapangyarihan at banal na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsasabi ng Amen and Amen. Magsiupo na po tayo. Maraming salamat po. Praise God. Ito pong passage po natin ay patungkol po sa takbuhin natin bilang mananampalataya. At tulad ng sabi ko kanina, lahat po tayo ay may takbuhin sa buhay natin. Habang tayo po ay nabubuhay dito sa mundong ito, bilang isang mananampalataya, marami po tayong mga challenges, marami po tayong ma-experience sa buhay po natin, but then, kinakailangan po natin na tumakbo dito sa buhay po natin bilang mananampalataya. Running a Christian race of life, it is a goal toward which believers are running. A goal toward which believers are running. At ito po, Panginoon, ito ay sa ating Panginoon, tumatakbo po tayo bilang mananampalataya, nakasama po natin ang ating dakilang Panginoon Diyos, na kung halimbawa, i-compare po natin ang ating takbuhin bilang mananampalataya, tayo po ay mayroong direksyon na tinatahak. If we compare yung ating takbuhin doon sa hindi mananampalataya, sa secular, doon sa sanlibutan, ang sanlibutan po, ang takbuhin ay yung sa kanilang sarili lamang. Kung ano ang makakaya niya, kung ano yung ability niya, ang lahat ng bagay gagawin niya for his own benefit at para sa kanya. But then, ang takbuhin po ng mananampalataya, hindi po tayo tumatakbo nang tayo lang ang sariling tumatakbo, bagkus tayo po sa ating buhay na ito, kasama po natin ang ating Panginoon Diyos. At pagkasama po natin ang ating Panginoon Diyos, nasa atin yung liwanag, nasa atin yung pag-asa, nasa atin yung pangako, nasa atin yung lahat ng bagay na pwede natin hilingin sa ating Panginoon Diyos, mga bagay na sa ating imagination ay hindi natin matatanggap. At ang pinakamahalaga nyon, ang takbuhin natin bilang isang mananampalataya, mayroon po tayong tinitignan na goal. Mayroon po tayong tinitignan na dulo na kung ano ang kasasapitan natin. Mayroon po tayong finish line na tinutumbok. Sapagkat ang goal po natin sa ating pagtakbo ay ang tinatawag na a goal, the race wherein our destiny ay walang iba kundi ang langit. Ano ang pagkaka-describe? How can we describe yung sinasabing
Christian race of life. Ito ay walang iba, kundi yung ating sarili na kung saan we are going on the race and we want to live for God forever and ever. It is a race wherein we wanted to commune, to fellowship with God towards the goal, towards heaven, na kung saan yun po ang nais nating marating. Ito po yung ibig sabihin ng race, Christian race of life. Meron po tayong tinitingnan na goal. It is the race of righteousness and justice for a perfect world of godliness. Nandoon po tayo. Ito po yung medyo malawak na description na sinasabi natin na Christian race of life. Sapagkat mayroon po tayong goal, mayroon po tayong tinitingnan sa panghinaharap, at ang goal natin is to live with God forever and ever. Pero, tandaan po natin, nandito pa po tayo sa mundong ito. Kaya nga't habang tayo ay nandito sa mundong ito, wala tayong gagawin kundi tumakbo lang ng tumakbo dito sa buhay natin. Ayusin natin kung papaano tayo makakatakbo nang hindi tayo masasabit sa kung ano pa mang mga balakid. A Christian believe in God and in His great promise of living with Him forever. Yan po ang naisin natin. At wala pong ibang Kristiyano ang magsasabi na okay lang sa akin, hindi man ako pumunta o pumunta man ako sa langit, okay lang sa akin. Walang Kristiyano magsasabing ganon. Every Christians wanted to be with God forever and ever, kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Doon sa Old Testament, yung tinatawag na promised land, sa takbuhin natin sa ating Panginoon, yung promised land doon sa Old Testament will be a living reality sa atin, sapagkat mayroong promised place na ipagkakaloob ang Panginoon Diyos sa atin. In the Old Testament, mayroong tinatawag na promised seed. Yung promised seed na yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. And the Lord Jesus Christ has come already. He endured Himself doon sa cross ng Calvary para sa ating lahat, para sa kaligtasan ng sanlibutan. Yung reality ng mga bagay-bagay sa Old Testament ay ating mararanasan sapagkat ang Old Testament po, it is a picture na dapat na makikita natin dito sa pangkasalukuyang buhay natin. Ngunit sa ating takbuhin, it depends on how we run in our Christian life. Kinakailangan natin ang endurance, just like our Lord Jesus Christ. Ang ating Panginoong Jesucristo, He endured to the last, hanggang doon sa huling mission na kanyang magampanan according doon sa kalooban ng ating Diyos Ama sa langit. Ayon, what are the things that we must consider in running the great race, Christian race of life? Consider as inspiration in running great Christian race, the cloud of witnesses. Ito yung sinasabi doon sa unang talata natin. Sinasabi doon sa unang talata natin na, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Cloud of witnesses. Ano ang cloud of witnesses? Nakakita na po kayo ng Coliseum? Okay. Ang Coliseum,
Very particular ang mga Romans during the old times. Meron silang tinatawag na Coliseum. At ang Coliseum, it is a round area wherein it is about estimated around 50,000 ang pwedeng umupo at manood doon sa Coliseum. At ito ay round. Lahat ng bagay makikita mo, lalong-lalo na doon sa gitna, doon sa amphitheater na tinatawag doon sa gitna. Okay. Ano ang nangyayari doon sa gitna? Nandoon yung show, nandoon yung entertainment. At ang entertainment noong unang panahon ay walang iba kundi patayan, labanan. Because it is an arena. Sometimes, mga gladiator. At sometimes, ang nangyayari doon sa gitna ng Coliseum na yon, mga chariot na tumatakbo, paikot-ikot, pero habang tumatakbo ang chariot yon, nagpapatayan sila. Yan ang parang entertainment during that time. And the cloud of witnesses na sinasabi dito sa ating passage na ito, it is those who are spectators. The race wherein there are spectators na nakapaligid doon sa area na yan. At itong Coliseum na to, na sinasabi natin, maraming tao, so much more, that in us, tayo, na we are participating doon sa race ng mga Kristiyano. There are clouds of witnesses na sinasabi. Kung nalalaman nyo po at kung nakikita at nabasa ninyo yung chapter 11 nitong Hebrews, doon natin makikita yung heroes of faith, yung mga tao na kung saan nakamit nila yung tinatawag na finish line doon sa kanilang takbuhin kasama ang ating Panginoon Diyos. So, those are the people of heroes of faith na kung saan sila ay nag-participate din doon sa takbuhin, na kung saan doon sa takbuhin na yun, they endured until doon sa pinakahuling buhay nila. And they win. Nakamit nila yung kanilang gustong makamit. Because of their desire, because of their endurance, because of the promise of God na kanilang pinanghawakan. At yung mga clouds of witnesses na yan, they are not only participants, but they are spectators. Sila ngayon ang spectators na kung saan tinitignan nila on how we perform doon sa takbuhin ng buhay natin bilang mananampalataya. They are spectators sapagkat kinakailangan na makita nila na tayo bilang mananampalataya ay magampanan din natin yung hindi naman yung talagang tunay na kanilang nagawa, bagkus makita nila na mayroon silang makitang kakaiba sa atin sa ating pagtakbo bilang isang mananampalataya. The great faith and endurance should stir and inspire us. Kinakailangan we should be inspired doon sa mga bagay na naganap at nagawa ng mga taong nandoon sa heroes of faith. Those people experienced many things. They endured
temptations, great temptations. They endured trials. They endured suffering. At tulad rin ng ating Panginoong Jesucristo, no? Ang ating Panginoong Jesucristo also participated in the run until such time na ang ating Panginoong Jesucristo ay nakamit niya yung finish line na kung saan naganap yung kalooban ng ating Diyos Ama doon sa nais na ipagawa ng Diyos Ama sa ating Panginoong Jesucristo. At yun po ay walang iba doon sa krus ng Kalbaryo. Ang ating Panginoong Jesucristo nag-suffer. Ang ating Panginoong Jesucristo, He endured everything. Lahat ng mga bagay na naranasan niya ay isang bagay na kung saan the Lord God, ang Diyos Ama, ay na-pleased sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay patuloy na gumanap doon sa tamang kalooban na gusto ng ating Panginoon Diyos. There are oppositions. Maraming oppositions. Tandaan po natin, hindi po mauubos yung mga oppositions. Kahit na in our days today, pumunta ka sa gobyerno, may opposition. Pumunta ka sa isang pamilya, mayroong opposition. Pumunta ka sa isang church, mayroon din opposition. Okay. Kaya, lahat ito, kasama ito sa ating pagtakbo bilang isang mananampalataya because we are running a race. A race na kinakailangan mag-endure tayo, a race na kinakailangan we must have effort, we must be steadfast, we must be firm sa ating pagtakbo. Sapagkat once na hindi po tayo naging firm, matalisod po tayo, ay baka hindi na po tayo makatayo. But then praise God, the Lord God will help us. Lahat po tayo nakakaranas ng pagkatalisod sa ating buhay. Tayo po ay natatalisod. Tayo po ay tumutumba paminsan-minsan. But then, ang biyaya ng Panginoon Diyos sa atin ay ganap. Ang biyaya ng Panginoon Diyos sa atin ay tunay. Anytime sa buhay po natin bilang mananampalataya, tayo man ay naging weak, tayo man ay nagkaroon ng pagkukulang, tayo man ay nadapa, natalisod, God will allow us to stand. At nasa atin na po yun if we will stand firm doon sa ating pagtayo, doon sa ating pagkakatalisod at ating pagiging lugmok. Required discipline that prevents hindrances. Sabi doon sa verse 1, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Sabi doon sa King James, we must lay aside every weight and lay aside the sin that so easily trap us. Okay. So, pumupunta po tayo sa ating pag-aaral na kung saan sa ating pagtakbo, kailangan po yung tinatawag na discipline. Kasi if we are not disciplined, yung mga bagay na ating madadaanan sa ating Christian life, baka ito po ang maging hindrance po sa ating pagpapatuloy ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Since what is required, discipline as required sa Christian race, we must lay aside every weight and lay aside the sin that so easily trap us. Ibig sabihin ng lay aside, meaning to say, to take off, to remove, to strip. Kumbaga sa isang sasakyan, kung gusto mong palitan ang kulay ng isang sasakyan, kinakailangan i-strip off mo yung metal nito. I-strip mo yung pintura hanggang doon sa metal. Kumpleto yan. At sa isang tao naman, para bagang ang sinasabi natin, hoy,
magpalit ka na ng damit sapagkat ang damit mo ay madumi na. Isang bagay po na kinakailangan natin as discipline sa ating pagtakbo is that we must lay aside the sin that so easily trap us. Kasi ang kasalanan po ay trap. Sabi doon sa Isaiah 59 verse 2, sabi doon, "But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear." Ang kasalanan po, isang hindrance po yan sa atin. How can we grow? If there is sin. Kung mayroong kasalanan, papaano po tayo mag-grow spiritually? Kaya nga, ang sinasabi dito ni Isaiah, "Your sins have hidden His face from you so that He will not hear." Alam nyo, ang isang man of God na hindi pinakinggan ng Panginoon Diyos ay walang iba si David. Sa isang yugto ng kanyang buhay. Natatandaan nyo po, doon sa 2 Samuel, sa 2 Samuel chapter 12, ito si David ay meron siyang commander na si Uriah. Inilagay niya ito doon sa front line ng digmaan para mamatay. Ang kanyang purpose, dahil yung asawa niya, si Bathsheba, ay nakursunadahan niya. Kinuha niya si Bathsheba bilang asawa niya. Namatay si Uriah. So, nagkaroon sila ng anak. Noong nagkaroon sila ng anak, firstborn child, nagkaroon ito ng matinding sakit. Noong nagkaroon ng matinding sakit, nanalangin siya sa ating Panginoon. He fasted. He laid on the ground. Humingi siya ng tulong sa ating Panginoon Diyos. Nadinggin siya doon sa kanyang panalangin na buhayin ang kanyang anak at huwag ito mamatay. Na manatiling buhay yung kanyang anak. Doon sa kanyang pleading sa ating Panginoon Diyos, hindi siya pinakinggan. At ang nangyari, yung kanyang firstborn na anak ay namatay. Ito po yung consequence ng kanyang kasalanan. Consequence na kung saan, kahit na humingi siya ng tulong sa Panginoon, kahit na manalangin siya sa ating Panginoon, hindi siya pinakinggan. Why? Sapagkat siya ay nagkasala. Kinuha niya ang asawa ng ibang ng kanyang commander at inilagay niya sa front line ang kanyang commander na alam niya siya ay mamamatay. So, ito po yung nagagawa ng kasalanan. The Lord will not hear us. If there is iniquity in our heart, the Lord will not hear us. But then, alam niyo ang ginawa ni David? Nung pagkatapos na alam niya na namatay dahil nagchichismisan yung mga attendant niya, hoy, patay na yata yung anak ni Haring David. Nalaman ni Haring David, oo nga, patay na. Alam niyo ang ginawa ni Haring David? Ginawa ni Haring David, naligo siya, inayos niya yung kanyang sarili, at pagkatapos ipinakita niya na parang walang nangyari doon sa kanyang problema. Bakit? Sapagkat alam niya na siya ay pinatawad ng ating Panginoon Diyos. And that is the way how we should go with God if there is iniquity in us. We should go to God with a humble heart para tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. What are the things that entrap us? What are the things na tayo ay mahamper at ma-slow down tayo sa ating buhay Kristiyano? If we are seeking entertainment instead of fellowshipping and communing with God,
instead of praying and reading our Bibles, instead of worshiping and witnessing. Ang kailangan po natin, we are not supposed to dwell most of our time seeking entertainment. Hindi po natin sinasabi na wag po tayo magkaroon ng recreation. Importante rin po yan sa atin. But then, kung sa buhay natin, mabubuhay po tayo dito sa mundong ito na wala po tayong gagawin kundi sports na lang at kundi yung career natin na ating pinangangalagaan, how can we grow? Ito yung bagay-bagay that entangles us. It is an entrapment. It will twist our life para hindi tayo makatakbo ng tama sa ating Panginoon. Seeking those possessions and things in this world instead of seeking God. Lahat ng mga bagay na nandito sa sanlibutan na ito, gusto natin meron tayo. Seeking, listening to music and other sounds that do not build up our spirits, nor focus our minds upon, not focusing our minds doon sa ating Panginoon Diyos. Yung ating ginagawa na kung saan, okay lang, mahilig tayo sa concert, manonood tayo ng concert. Pero kung tayo ay nalululong na lamang sa mga concert, lalong-lalo na kung halimbawa tayo ay Kristiyano na at pupunta pa tayo doon sa mga tinatawag na patay-sindi, hindi na po yung kalugod-lugod sa ating Panginoon. Yung mga lugar ng mga patay-sindi ay isang lugar yon para sa mga sasanlibutan. It is not a place for us. May isang malaking church, no? Nalaman niya na ang kanyang ibang mga worker, lalong-lalo na mga nagtuturo, nagpunta ng sa Unabat. Okay. Nalaman niya yon. So, alam niyo ang ginawa ng leader na yon? Immediately, sabi ng leader na yon, yung mga nagkasala at pumunta sa Unabat, ngayon din, hindi ko kayo kailangan dito sa church. Get out. Sabi ng malaking leader na yon ng iglesia. Bakit? Because sin will be confined in the church. Kung kaya napakahalaga sa atin na sa pagtakbo natin bilang isang mananampalataya ay makita natin ang lahat ng mga bagay so that we may not be entangles. Hindi po tayo matrap ng anumang klaseng kasalanan. Brother Bong, akala mo hindi ka nagkakasala. Alam niyo po, yung biyaya po ng ating Panginoon Diyos ay sapat po sa ating lahat. Anytime, even though we strive in our heart na hindi po tayo magkasala, tandaan po natin, dumarating sa atin ang minsan bagay na unconsciously nagkakasala po tayo. At ang biyaya ng ating Panginoon Diyos ay sapat para sa bawat isa sa atin. Ang ating Panginoon Diyos ay marunong po umunawa sa atin. Lahat po tayo ay vulnerable sa mga temptations. Hindi po natin sinasabi na tayo ay excuse at tayo ay may shield para hindi tayo matukso. But then, walking and running in our great Christian faith, we strive hard sa puso po natin that we will not be tempted. And we must resist those temptations sa buhay po natin because it will trap us once na ang kasalanan ay pumasok po sa atin. Tandaan po natin, yung pag-uusap po natin bilang Kristiyano dito, it is non-anything. Ito po ay walang iba, kundi ang condition natin dito sa mundong ito, ang tao na makasalanan po. Ito po yung condition ng tao. And God is dealing with us. Lahat po tayo. Wala pong hindi nagkakasala sa atin kahit na po tayo ay Kristiyano. But then, God
is true to His Word. He will not allow us to be tempted doon sa ating makakaya. Ang ating Panginoon Diyos, He will not allow us to be tempted. So, Christian must strip the sin which so easily trips and besets him, yung isang Kristiyano. So, ang isang bagay ay kung halimbawa yung ating kasalanan ay hindi natin napagtuunan ng pansin. Okay. Ang isang sundalo po, kung titignan po natin yung kanyang gear sa kanyang pakikipagdigma, umaabot po yun ng almost 30 kilograms. Yung kanyang pasan-pasan sa likod, yung kanyang harapan na puro magasin ng bala, yung kanyang barrel, yung kanyang helmet, yung kanyang canteen, yung kanyang bayonet, yung kanyang knife, yung kanyang boots, almost 30 kilos po yun. But sometimes, hindi lamang umaabot ng gano'n. Sometimes, nadadagdagan pa yon. Kung mayroon silang kinakailangan na dalhin, at pag sila nasa digmaan, hindi sila tatayo-tayo lang. Hindi sila lalakad-lakad lang. Ang ginagawa ng mga sundalo, takbo ang kanilang ginagawa. Sapagkat kung sila ay lalakad lang, sa gitna ng kanilang labanan, malamang na siya ay tamaan ng bala. Ngunit ang sinasabi ko rito, mabigat yung gear ng isang sundalo, pero ang kasalanan po, hindi po natin nakikita. Hindi po nakikita natin, hindi po nakikita sa atin. Pero ang kasalanan po, habang tumatagal ang kasalanan na yan, nagiging mas mabigat pa yan doon sa kinikeri ng isang soldier. Na habang hindi natin napagbigyan at hindi natin napansin at hindi natin pinagtuunan ng pansin, yan ang magpapahamak sa atin. Kaya nga, ang sinasabi natin dito, we must strip off. Kinakailangan we must remove, we must strip off those sins that entangles us. Yun nga sinasabi ko, Brother Bong, ang yabang mo naman, parang hindi ka nagkakasala. Lahat po tayo vulnerable sa kasalanan. Kung kaya't kinakailangan po, alam po natin kung paano po tayo tatakbo dito sa mundong ito. Tingnan niyo po yung buhay ni Joseph. Si Joseph po, siya po ay naging slaves. At siya po ay binenta ng isang Ishmaelites doon sa pinaka-commander ng Haring Paro ni Pharaoh. So, si Joseph, dahil siya ay itinapon ng kanyang mga kapatid at siya ngayon ay binenta, nabili siya na Ishmaelites at yung Ishmaelites na ibenta siya doon sa isang commander ng Pharaoh. Si Joseph ngayon ay naging katiwala doon sa bahay ng Egyptian. Lahat ng mga bagay ay pinaubaya nung commander na yon sa kanyang tahanan. Lahat dahil nga nagtiwala sa kanya at alam ng sundalo na yon na ang Panginoon Diyos ay na kay Joseph. Ngunit, ang nangyari, si Joseph ay magandang lalaki. Okay, magandang lalaki. Basahin ko lamang po itong sinasabi sa Genesis chapter 39, verse 7 and 8. Sabi dito, now Joseph was well-built and handsome. And after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, come to bed with me. So, gusto ng asawa nung kanyang master ay sipingan siya. But he refused. With me in charge, he told her, my master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you.
because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God? Ito po yung namutawi sa bibig ni Joseph. Siya po ay inaakit ng asawa ng kanyang master, ngunit meron po siyang malakas po ang kanyang kalooban na hindi po pumayag doon sa kagustuhan ng asawa ng kanyang master. Meron po siyang pagpipigil, he control himself because, ang sabi niya dito, ito ang pinakamagandang sa kanya. How then could I do such a wicked thing and sin against God? Wicked things yung sinasabi niya rito. But then, dahil sa hindi siya pumayag, ang ginawa ng kanyang master, nung nalaman niya na gumawa ng istorya yung kanyang asawa na hahalayin siya at naiwan yung kanyang cloak doon sa babae, sinabi niya na siya ay hahalayin. Kung kaya't ang ginawa ng kanyang master, siya ay pinakulong. So, may bagay-bagay, may time sa buhay po natin that we can resist temptation. Unang-una sa lahat, isipin natin yung ating gagawin. Panginoon, pray to God. Panginoon, pleasing ba sa iyo itong gagawin ko? Yun lagi ang aanuhin natin sa ating Panginoon. So, sabi sa Romans 6 verse 11 to 12, sabi dito, in the same way, count yourself dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. The sin will produce evil desires. Endure the race with perseverance, and let us run with marked perseverance the race marked out for us. Ang kinakailangan po natin ay endurance. We must run with patience. Sabi sa King James Version, patience. The word means endurance, fortitude. Ibig sabihin, mayroon tayong courage, mayroon tayong braveness. Okay. Para mag-endure doon sa bagay na ating mga kinakaharap. Ang kailangan po sa atin, whenever we have a problem, wag po natin taguan yung problema. Ang problema po ay kinakailangan po nating harapin ng totohanan. Sapagkat kung tayo po, magtatago po tayo doon sa problema at hindi po natin naharapin ang problema, mas lalong dadami ang problema na darating sa atin. But then if we face the problem, harapin po natin yung problema, magiging magaan sa ating kalooban. We must run with patience. We must be steadfast. There must be constancy. There must be perseverance. Rather, it is the spirit that stands up and faces the trials of life. When trials confront the man who is truly justified, he is stirred to arise and face the trials head on. He must face the trial heads on. Now, ngayon, he must be filled with steadfast endurance, letting nothing stop or hinder him. Walang dapat pwedeng magpahinto sa kanya doon sa kanyang pagiging steadfast, and he must be filled by the Spirit of God. The Lord Jesus Christ, supreme example, the Lord Jesus Christ, supreme example of Christian race. Sabi doon sa verse 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne.
ang ating Panginoong Kristo, He ran with endurance. He participated in the run. And then, finally, He get to the finish line. Mission was fulfilled. But then, sinasabi dito, we must focus only our eyes on the Lord Jesus Christ because He is the pioneer and perfecter of faith. Sabi sa King James, He is the author and finisher of faith. Bakit author? Sapagkat ang Panginoong Kristo ang originator, He is the author, He began, He originated, and He created. At siya ang nag-give birth doon sa Christian race. Sapagkat kung wala ang ating Panginoon Kristo, there will be no Christian race. Tayo po, lumalakad po tayo na lumalakad po tayo na walang kabuluhan po. Tumatakbo tayo ng walang kabuluhan sa buhay po natin. Kung hindi nagiging author ang ating Panginoong Kristo ng ating pananampalataya. He is also the finisher of our faith because He perfected, He completed, He consummated the race. He ran the race to the finish. So, siya ang author and finisher of our faith. The idea is that Jesus Christ ran the course of life perfectly. Why perfectly? Because Jesus Christ has no sin. He is sinless. Jesus Christ had a great inspiration. Ano ang inspiration na meron ng ating Panginoong Kristo? Yung inspiration that on the glorious day of redemption, makakasama niya ang mga mananampalataya na tumakbo with endurance na kasama siya. The joy, the glorious day of redemption. Ito yung pagdating ng panahon na kung saan ang mga mananampalataya, ang ating Panginoong Kristo ay sama-samang nagpupuri sa Diyos Ama sa langit, sa kalangitan. Kung natatandaan nyo, yung Luke chapter 10 verse 21, sa 1 Peter, sabi doon, 2 verse 21, "But how is it to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it? But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps." Kung tayo po ay nagsuffer dahil sa ginawa nating kasalanan, face the consequence. You must endure it. But if we suffer for doing what is good, then it is commendable sa ating Panginoon Diyos. Kaya sa lahat ng ating mga gagawin, kalooban ng ating Panginoon Diyos, if we suffer trials, we are persecuted, ito po sa harap ng ating Panginoon, we are commendable sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat to this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example. Okay. Jesus Christ is the supreme example of receiving the reward of faith. Sapagkat He is exalted to the right hand of the throne of God. Believers witnesses His ascension. Doon sa Luke 10 verse 21, "At that time, Jesus, full of joy through the Holy Spirit, said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to little children. Yes, Father, for this is what you were pleased to do." Bakit sinabi ito ng ating Panginoon? Kung natatandaan nyo, meron siyang 72 na disciples na pinahayo, 2 by 2, na wala silang gagawin kundi mag-minister, mag-share ng word, at mag-perform ng mga miracles, healing doon sa mga may sakit. Bumalik sa kanya itong 72. Ang sabi ng 72, "Panginoon, even those demon-possessed submitted to us in your name." So, ibig sabihin, sila ay ginamit ng Panginoon Diyos at naging effective yung kanilang ministry. Bakit?
Sapagkat nandoon yung kanilang, they were filled with the Holy Spirit, and it is the authority that Jesus Christ has given to them. Nung nangyari yon, ito ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, He is full of joy through the Holy Spirit. I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to little children. Sino yung little children? Itong little children, ito yung kanyang mga disciples. Yes, Father, for this is what you were pleased to do. Believers are to focus upon Jesus Christ and His sufferings and compare and weight them against their suffering. Christian race requires great demand, but after all, release blessings. Sabi dito, consider Him who endured such opposition from sinners so that you will not grow weary and lose heart. In your struggles against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Bakit blessing? Sapagkat tayo, mga mananampalataya, hindi pa natin naabot yung sukdulang hirap, suffering, persecution na dinanas ng ating Panginoong Jesucristo. Any one of us did not experience those things. And it is a blessing for us. Although, sa ibang pagkakataon, tayo ay nakaka-experience ng mga persecution at ng ibang suffering. But then, kakaiba ang naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. Mas higit, mas matindi, lalong-lalo na sa atin dito, na hindi natin naranasan dito, yung mapako sa krus. Ang ating Panginoong Jesucristo, napakatindi ng kanyang inabot. He participated during the run of race nung siya ay nabubuhay dito sa mundong ito. And then, He suffered everything just for the sake of the salvation of the humanity. Matindi. Kaya sa atin ang mga mananampalataya, it is a blessing. We should not grow weary and we should not lose heart sapagkat hindi pa natin naaabot yung pinakamatinding bagay na magaganap na suffering at persecution sa buhay natin kahit na tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Finally, the great Christian race of life with Jesus is the race for perfection, a perfect life to a glorious life with the Lord God forever and ever. May kwento lamang po ako. Meron po mag-asawa. Okay. Yung mag-asawa na yun ay bata pa. So, pareho sila may trabaho. Dumating ang time na yung lalaki nawala ng trabaho. Naging jobless siya. Apply siya sa mga kanyang mga pinupuntahan para magtrabaho. Pero hindi siya makapasok ng trabaho. So, ang nangyari nyon, dahil hindi siya makapasok sa trabaho, apply siya ng apply, nandoon na lang siya doon sa bahay nila. At doon sa bahay nila, naging accustomed na sa kanya na manatili doon sa bahay. Ang kanyang misis nagtatrabaho. Ngayon, minsan, nanonood siya ng TV. May kinakain pa siyang popcorn. Nakahiga pa siya doon sa kanyang sopa. Dumating ang kanyang misis. Sabi ng kanyang misis, "Ano ka ba naman?" Sabi niyang ganon. "Wala ka nang ginawa kung nandito ka lang sa bahay, wala kang ginagawa. Tapos, nood ka lang nanonood ng TV. Bakit? Kung hindi ba ako nagtatrabaho? Kung hindi ba sa pera ko, makakanood ka ba ng TV? Kung hindi ba sa pera ko, makakahiga ka ba dyan sa sopa na yan? Kung hindi ba sa pera ko, makakakain ka ba ng popcorn?" Nag-isip yung lalaki, sabi ng lalaki, "Bakit? Kung hindi ba sa pera mo, nandito ba ako ngayon?" Nakuha niyo po? Kung hindi sa ating Panginoong Hesukristo, wala po tayo ngayon dito sa mundong ito. We cannot participate in running the great Christian race of life.
Kung wala ang ating Panginoon, our faith is useless. Ang ating Panginoon, ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay, lalong-lalo na doon sa kanyang mga pangako. Tandaan natin, a great Christian life will remain on us until such time that we come to the finish line at tayo ay makarating doon sa dapat nating destination, walang iba kundi ang kalangitan. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Truly indeed, O Father God, you impress in our hearts, O Father God, yung kahalagan po ng aming takbuhin dito sa mundong ito toward a goals. Sapagkat ang goal po namin, Panginoon, ay makasama ka forever and ever. Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming lakarin, sa aming takbuhin, sa aming buhay na ito. And help us, O Lord God, that we may not be entangled, O Father God. We might not be trapped, O Lord God. But by those hindrances po sa buhay po namin, those sins that is around us, O Lord God, help us, O Father God, that we may endure everything, O Father God, as you already endured the things in the past through the Lord Jesus Christ. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang tanging pag-asa namin sa aming buhay. We entrust to you, O Lord God, our life. And in every needs na meron kaming pangangailangan, Panginoon, maraming salamat sapagkat we can have a time upang tumawag sa inyo at upang ikaw po, Panginoon, ang mag-provide ng lahat ng bagay sa amin. Alam namin, Panginoon, na sa aming takbuhin ng buhay na ito, ang lahat ay baliwala kung wala kayo nakasama namin sa takbuhin namin bilang isang Kristiyano. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo ang lahat ng papuri, sa inyo ang lahat ng pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Bawat isa ay magsasabi ng Amen and Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.